Sabi ni Sir, masarap ang experience, worth it naman daw. And then, saan naman? Kami dito. Doon po kami galing. May dinaanan ay nakakapagod. Nakay pa kami dito. Kaya pa po yung kasamaan ko sa baba po. Kasi layo pa na sa baba. Ako makakait. Wala akong maglakad. Dala ako ng payong. Pero tuloy pa din. Sabi kasi ni Iba, it's 1 hour na paglalakad. Pero nakuha ko siya ng 45 minutes na paglalakad. From there sa baba. Nakarating na ako dito sa may taas. So yung kay Apo ang na sa ano pa, banda doon. Akitin pa natin. So siguro 2 minutes na paglalakad. Nakarating na natin. So watch out later po pagkakatato. Actually, it's not an hour. Depende sa bilis pala ng paglalakad. Kasi mga sa akin, 20 to 30 minutes lang yung paglalakad ko. Nandito na ako sa taas. And yung mga kasama ko na sa baba pa, yan parang aakyatan pa sila. And kanina pa actually ako dito sa taas. Mabilis lang pala yung paglalakad. At dahil dito, dumating na po kami sa bahay namin tuluyan. At ito na nga po ang nakasaya sa amin. Mali po itong baba sa taas. Kami po ay, yung grupo namin ay nakasign po sa, siguro sa taas. Ang ganda ng lighting dito. Ganda tingnan mo. Kasi parang ako naligo mga kapuso. Pagdating po dito po, hindi tayo diretso doon kay Apo. Kukuha pa po ng number. Kukuha muna ng number. Okay, pagkatapos po ng kukuha ng number, bayad ng registration. Depende po sa dami ng tao. Kunyari sa amin, kung ilang packs kayo sa van, hindi yung babayaran. Registration fee. Per person, magkano po? Per head sa
Pero before tayo diretso doon, stay muna sa bahay na tutulog. Lunch muna, tapos hintayin na lang ng number kay Apo. Tapos tattoo session sa mga sa ibang artist ng Buscalan. Ang may design. Ang makakaya lang ni Apo, signature sa atin. Medyo lang kasi Matandaan siya. pag lungi, hindi siya nagdi-design. Signature. Actually, pagdating natin dito sa sa tutuluyan natin, may siniserve sila na unlimited coffee. Yung coffee nila dito is different po yung coffee na meron po doon sa Metro Manila. So ito po yung coffee na to ay native coffee. So barako na kape daw. So try natin ngayon kasi unlimited to. Masarap. Masarap siya. Kakaiba yung lasa ng coffee na to. So try nyo din guys. Coffee made from Buscalan. Local products. Native coffee. Yung pag-preserve ng meat po ay kung doon sa mga sapatag or sa Metro Manila, ang tinatawag doon ay frozen meat. Dito kasi wala ka refrigerator. Ang tawag doon sa pag-preserve nila ng meat ay binibilad sa araw. Ang tawag doon ay itag. Itag na tinatawag nila. Ayan, pakita natin. Ayan. Ito yung itag. Ano siya? Meat. Siya. Baboy ba to? Yeah, baboy siya. Tapos pinapatuyo nila. Dito mismo sa tuktok ng bundok, dito sa may Buscalan, sa bahagi na kung saan nandito si Wangkod, sa may part na to, may mga nakakilala din tayo ng mga hikers, mga akyaters, kumbaga. So, mga kasabayan din namin, kami from Quezon City. And ito naman sila ay galing sa Laguna. So, ngayon makakausap natin kung bakit andito sila, kung ano bang experience kanina while naglalakad paakyat ng bundok. Grace, Leslie, at saka si Manel. Janel! Okay, Manel. Okay, so ano bang nagtulak sa inyo para pumunta dito? Ang first experience. Camera team. Experience na kasi gusto kasi namin makita si Wangkot din. Ano masasabi nila sa dinadaanan natin paakyat dito? Sobrang hirap kasi hindi ko naman expect na sobrang paakyat siya. Sinabihan naman kami na 45 degrees yung kapag paakyat na 45 degrees talaga. Kaya sinabihan kami na 40 ay magchinelas, ganon. Kaya pero hindi pa rin namin expect na mahirap akyatin. So nung inakyat namin, sobrang nanginginig yung tuhod namin, hindi sa nasuka pa. At ako yung nasukas. Hindi, akala ko di umakyat kami. Parang okay lang. Tapos nung nagpahinga kami, biglang sumama yung pakiramdam ko. Kaya pa ako. Pero okay lang naman. Tapos yung excitement ko kanina, grabe, parang excited na akong umakyat. Tapos nung paakyat na, parang nakalimutan ko excited pala akong umakyat. Nakailang pahinga ka nga. Siya yung nagyaya na naiwan sa baba. 3 days later. Ito ang mga akyaters from Laguna. Eventually, So ngayon naghahanap pa kami ng bahay kung saan kami tutuloy kasi punuan na. Supposedly doon kami sa baba na una namin pinuntahan kanina na nag-vlog kami. Kaso lang wala ng room, may ginagawa sa baba. So sabi ni ate, lilipat daw kami doon sa apo mismo ni Wangkod. Kaya dito kami. Supposedly dyan kami sa taas. Ngayon nagre-request ako ulit na babalik kami doon sa bahay na pinanggalingan namin. Kasama si Madam Christine and si Jonel. So, Nay. Pamangkin. Ikaw ate. Pamangkin ka ni Wangkod. Tama? Kayo pong dalawa. Pamangkin ni nanay. Sinong nanay? Nanay ko. Yung nanay niya. Pamangkin ka ng nanay mo? Hindi. Alan. Oo. Nagsama-sama lang din. Ano po yung, Lima tribo. Limang barangay. ano yung mga tribo na yon? Bugnay. Bugnay. Giban. Nibat. Botbot. Bot. Lukong. Luko. At saka ano? Kalan. So, kayo ang tribong Buscalan. Nag-away-away po ba yung mga tribo? Hindi naman po. Mag-friends, kaibigan. So ngayon, magpapapatato din ako. So yung akin. Kasi we need to prepare this one.
So, ganito po kadami yung magpapatato ngayong oras na to ng hapon, 1 p.m. Medyo kadami. Kung ganun, baliktad, ikaw lang Ay, ngayon may tattoo na ako guys. Look, original tattoo na. So, Bakit? ng budget or pondo para sa itatayo nila na museum. So actually, para sa mga tao nagtatanong kung may bank account ba si Apo Wangod. Actually, wala siyang bank account. Yung pera na nalikom niya sa mga nagbibigay ng donation sa pagpapatato ay iniipon lang niya dito sa lugar niya. Wala siyang bank account kasi magpapatayo sila ng museum, which is, according to Apo, pag siya daw mamatay, dapat may remembrance na pupuntahan pa din ng tao kahit wala na siya. Sa magitan ng museum na Ribolto itatayo niya. So, now you know. Abriso, Mikado, Mamang Buddha, Ken, and Sherwin.